Ayan po at siyempre isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa inyong lahat na mga subscriber ko. Maging po yung mga subscriber ko abroad, saan man po kayo sulok ng daigdig naroon, ay ingat po kayo lagi dyan para hindi po kayo magka-problema. Ganon din po at huwag masyadong abusuhin yung katawan sa sobrang pagod. Magpahinga na rin po kayo kung pagod na. Huwag nyo pong abusuhin yung katawan nyo sa pag-overtime, kumbaga, para malayo po sa inyo ang mga sakit. Ano po? At ganun din po. At konting ingat po doon sa inyong mga anuman po yung inyong trabaho dyan sa abroad, ay ingat po kayo para hindi po kayo magka-problema. Ano? At dito naman po sa mga subscriber natin local, ay ganun din po, ingat po kayo. At ngayon po ay abnormal na rin po yung panahon ngayon. At wag po kayong nagpapaulan-ulan, lalo na po yung inyong mga anak ha. Kasi usong-uso po sa inyo na kapag may umuulan ay nagliliguan kayo sa ulan. Lalo na po itong mga kabataan. Yan po ang wag na wag niyong gagawin kasi hindi po ito kagaya nung araw na talagang okay pa yung mga ulan na yan. Hindi po ninyo alam na yan po ay maaaring pwedeng gawin nung mga walang puso and ng mga bansa na kaaway or kagalit natin, kagalit pala ng bangag na administration ito, ay baka po haluan nila ng chemicals yan, iyang ulan na yan. Kasi baka hindi nyo po nalalaman, yun pong ulan minsan ay gawa rin ng tao. Yun po yung tinatawag na cloud seeding. Gawa po ng tao yan. So wala po kayong kasiguraduhan kung yan po bang ulan na yan na paliliguan ninyo ay walang virus. Ano? So sana ang lagi na lang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan at wala na yung mga ganyang kamalasan. Hindi bali na pong dumapo lahat ng kamalasan dito sa mga anti-kalingap at dito rin po sa mga baboy ng mga sponsor. Ano? Yun po bang nag-i-sponsoran pero yun pala ay mayroon palang matinding pagnanasa doon sa gusto nilang sponsoran. Kagaya po nung aking diniscuss kahapon sa inyo, yung in-upload ko kahapon, ay kumpirmado naman po talaga na ganun po nangyari. Pero antayin po ninyo, talagang i-rebuild daw po nila ayon dito sa aking nakuhang informasyon, i-rebuild daw po nila kung sino po itong nag-i-sponsora na yung pala ay nagpupumilit daw talaga ito na operan, itong beneficiary na ito na umalis sa kalingap. Nag-o-offer, may offer po doon sa beneficiary na umalis sa kalingap. At lahat ay ibibigay. Siyempre, lahat ng pangako ay ipapangako. Pero sinabi ko naman po na discovery ko rin po itong sponsora na ito, na isa po itong janito ay kwanto yung messenger sa isang opisina. At ito po ay utos-utosan. Utosan, kumbaga. Yung parang boy doon sa opisina. Messenger nga po. So, yan po yun. At kinausap kong masinsinan po yung nagbigay sa akin ng informasyon ay talaga daw totoo na ganun nga nangyari na pinipilit daw niya na umalis na sa kalingap at sabi nga na ituloy pa rin daw niya yung kanyang pag-aaral at isikreto na lang daw pero ibabahay daw nitong baboy na matanda na po ito. Unang-una ay sisirain mo ang buhay nitong beneficiaries na ito, na samantalang ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nitong beneficiaries na ito at pilit niyang tinutupad yung kanyang pangarap sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral, tapos sisirain mo kung ano-ano ang mga ino-offer mo. Napakarami raw pong ino-offer at para pumayag lang. Ito pong batang ito ay sabi ko nga po talagang masabi ko po ito na
talagang lumaki po sa talagang napakahirap na pamilya. Hirap na hirap po ito na pamilyang ito. At sinasubaybayan ko po ito itong batang ito. At yun nga, may mga nag-i-sponsor nung nandyan na siya, nag-aaral na siya. Pero yun na nga, at inuoperan siya na umalis na sa Kalingap at siya na raw ang bahala. Di po ba't nangyari na rin yan? Dati na, ganun nga, nangyari na isa rin pong sponsor yung ng aswang din po doon sa isang Kalingap na pababahayan sana, pero inupira nung wakwakero na yon na siya na raw magpapabahay. Pero ngayon ay meron na rin pong pinagdadaanan ngayon. So ibig sabihin napakabilis yung karma na inabot itong mga ito. Kasi kung tutuusin po, yan po ay hirap na hirap din po sa buhay yan. At bagamat talagang bukal na bukal po ako noon na pag pinagwagwagan ko po, pinangalanan ko talaga yan. At sinabi ko rin kung ano yung buhay nila. Talaga sa sobrang sama ng loob ko. Tapos bigla-bigla na lang na umalis sa Kalingap na talaga namang parang lahat yata ng sumusubaybay dito sa mga angels na ito ay talagang nasaktan, naghinanakit at talagang nalungkot sa pangyayaring yon. Pero dahil lang pala doon sa mga offer ng isang sponsor na gago, ay ganoon nangyari. Pero dito naman po sa isa ay yun po, inupiran ng kung ano-ano, ay mabuti na lang po at hindi nakuha kumbaga doon sa mga matatamis na paliwanag or pangako nitong baboy na sponsor na itong matandang ito. Mabuti na lang. At sinabihan po kasi ako nitong nagbigay sa akin ng information na, sir, sabing ganyan, alam ko na ikaw ay direct to the point ka kung magsalita. At kung mga ganyan ay siguradong ayaw mong pagtagalin yung mga ganyan. Pero sana po ay huwag na sa iyo manggaling. Total na ikwan mo na nagbigay ka na ng hint na ganyan, sana huwag na sa iyo manggaling. Dahil ngayon pinag-uusapan na raw po ng mga kapatid, magulang, pinag-uusapan na raw po na may kakausapin pa silang tao. At huhubaran po nila itong bilang baboy nito at papangalanan po nila at maganda naman po yun na hindi talaga manggaling sa akin. Sinabi ko naman po yan, di ba, kahapon, sinabi ko po yan na ayaw ko pong sa akin manggaling at sabi ko nga, dyan na lang manggaling sa kung sino itong gustong paalisin sa Kalingap at siya na lang magpapaaral. At ngayon nga sabi sa akin nung nagbigay sa akin ng information na huwag na lang daw. Kasi sabi ko, gusto ko ng pangalanan itong bullshit ito kasi talagang ayaw na, ang kitang-kita ko itong pagmumukha ito, sarap basagin ng mukha Pero yun, ako naman po ay may respetong tao. Kung ano po yung request sa akin, yun po, wala po tayong pandyan. Hindi po tayo pwedeng sumuway, lalo't binibigyan lang tayo ng information tapos susuwayin ko yung kanilang kondisyon. Hindi rin po ako ganun. Bagamat ako ay kilala ninyo sa talagang diretsuhan ako, ay sa pagkakataon pong yan, pagka may request naman sa akin, ay gagalangin po natin, irerespeto po natin yung request. At doon naman po sa sinabi ko na buntis na, ay wala naman pong masama doon sa pagpapabuntis, kumbaga, di ba? Wala naman pong masama doon. Ang kwan lang po dito, unang-una ay siguro ay baka
nakaramdam ng pangangati ang tinggil niyan, ay kaya siguro ganon. At sinabayan pa ng offer ng pera, offer ng kung ano-ano, at sinabayan ng kalibugan, ay maaaring ganun na nangyari. Kaya buntis nga daw po ngayon ng 2 buwan at nagkukumahog po sila. Nagkukumahog pa sila na kung saan makakakuha sila ng yung manghihilot, yung mag-abort. Hindi naman po pwede kasi sa hospital yan eh. Dahil doon pa lang sa hospital, pupusasan na po sila doon ng gwardiya, tapos ito turn over na po sila sa pulis eh. Pag yun po ang hiningi nila, yung i-abort yung pinagbubuntis niya, hindi po pwede yun. Kaya po ang kung saan-saan na raw po sila naghahanap ng manghihilot. Actually, mayroon pa po nabanggit nung aking information na si Aling Dore daw, Aling Dore, diyan sa Naga. Naga. So, dalawa po yung pinagpipiliin nilang manghihilot na yung mag-a-abort na yan. Sabi ko nga po, hindi po pwedeng ipa-abort nila sa hospital eh. At kalabuso po agad yan sila pagka gano'n ang ginawa nila. Kaya wala po silang choice kundi sa manghihilot. Sana nga lang ay bagamat ito ay asar din po ako dito, pero sabi ko nga po, yung asar po pang samantalang eh. Yung asar ko po kasi una lang yun. Sa una lang po kasi yung asar ko. Katunayan yung pong nabitawan kong sumpa, binawi ko na eh. Dahil para sa akin po hindi dapat ganon. At kaya nga po binawi ko na po actually yung binitawan kong sumpa dito sa mga ito. Lalo't na alam ko na ngayon na yung isa ay meron ng pinagdadaanan. Sabi ko nga po, meron ng bara sa puso. At ito naman ay nagbuntis nga. So, binabawi ko na po yung aking binitawang sumpa sa kanila. At bagkos, pinagdarasal ko na sana ay hindi magkaroon ng aberya yung kanyang lang plano na pagpapa-abort diyan sa kanyang dinadala. At yun nga po, sabi ko, dahil kung ako po ang tatanungin ninyo, ay maaaring mayroon ding epekto yung pagbubuntis ito. Pero wala pong masama dahil unang-una, kaya nga po binigyan tayo ng gamit ng ating Panginoon, gagamitin. Kaya yun siguro ang pinanindigan niya, na sabi niya, binigyan ako ng bilat ng ating Panginoon, ipapatusok ko doon sa may kakayanang magtusok sa akin. So yun nga, which is may pira na involved yan. So ayan, kaya nagpajugjug na, ayun, nabuntis. Siguro malakas-lakas pa yung siguro yung nanjugjug sa kanya. So ayan po, at ginamit lang po nila yung binigay ng Panginoon sa kanila. Sabi nga nila, may kasabihan nga, kung langaw nga daw, ano pa kaya itong tao pa kaya? Lalo't malibog din sa kambing ng magulang nito. O, di ba? Kaya, pwedeng isa na doon yung nag-trigger yung pira. At sinabi ko naman po yan sa unang vlog ko kahapon na mayroong 250,000 at pangatlo, hindi na po alam nung nagbigay ng information kung magkano yung pangatlong binigay. So doon na po nakabumigay talaga at yun na nga. Anyway, sa totoo lang po, naawa din po ako. Sa totoo lang, kahit ang galit ko. Galit talaga ako, sa totoo lang. Dahil para sa akin kasi, yung tinaraidor mo yung taong nag-angat sa iyo, ay para sa akin po red flag na yun. Ganun pa man, sabi ko nga, dahil sa ganitong nangyayari, ay wala po, biglang nawala po yung galit ko dahil siyempre tao lang din naman po tayo, pare-pareho lang din naman po tayong tao na nagkakamali. At
pare-pareho lang din po tayong naghahangad ng ikabubuti sa ating mga sarili. So siguro, yun ang iniisip niya na yun ang makakabuti sa kanilang pamilya, makakaahon sa kahirapan sa kanyang pamilya. Kaya nga po siguro pumayag na ganun ang mangyayari sa kanya. Ayun nga lang, sa kasamaang palad ay nabuntis nga po. So ayan, at well, siya nga po pala, mayroon na pong mayroon na po palang announcement si Kuya Bal Santos Matubang na stop na raw po yung pagre-reaksyon sa kung kanino man. Well, sa akin naman po, wala problema yun eh. Kaya lang naman po ako nag-reaksyon dahil doon sa nakita kong pambabastos sa kanya. At kumbaga, itinuring ko po kasi yung sarili ko na parte ako. Dahil lahat po ng naging partner, yung mga love team na yan, hanggang doon pa po, wala pa po yung mga love team na yan, ay talagang sumusubaybay na po talaga ako dyan. Hanggang dyan sa mga love team na yan. At katunayan, kahit papaano, kahit matanda na ako, kahit papaano ay parang napapangiti rin ako sa mga love team na yan. So, yun po, nasubaybayan ko po kasi magmula sa umpisa hanggang doon sa nagkawakwakan na nasubaybayan ko po. Kaya talagang nandoon nakaramdam ako ng sakit ng kalooban, siyempre yung mga pangyayaring ganyan. Kaya hindi ko rin maiwasan na talagang sa totoo lang talagang galit na galit ako. Kasi sabi ko, parte ako. Imaginin mo, sa mga ganyan, anong mga, ayaw ko na lang po kasing magkukan dito nagsasalita dito dahil doon po sa channel ng sekretary ko na may mga inuutos din po ako dyan sa sekretary ko na kahit paano ay anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Pero basta sa akin lang po, kahit paano ay naging parte rin po ako ng mga programa ng Kalingap. Kaya ganun na lang po yung galit ko. Pero ako po kasi yung taong talagang pagkagalit ako, galit ako. Pero ako yung taong napakadali namang humupa yung galit ko. O kagaya nito, ganun-ganun na lang yung pagbibitaw ko ng sumpa. Tapos nung makita yung resulta at nagkaroon ng resulta na talagang ngayon ay ganun nga nangyari dito sa isinumpa kong ito, yung isa may sakit na sa puso at yung isa nga ito nga nabuntis. So para sa akin po ay tinuturing ko na po na tumalab na yung sumpa. Pero sabi ko nga po, binawi ko na po yun. Ganun po ako. At minsan yung mga pagmumura ko, sa totoo lang po, hindi po yun ang karakter ko Hindi po ganun. Kaya natuto po akong magmura dito sa mga putang ng mga politikong ito. Sa totoo lang po. Dahil para sa akin sila po yung mga talagang totoong piste ng lipunan, itong mga ito. Dahil sa mga pagnanakaw, walang tigil sa kananakaw sa pira ng bayan, kaya ang daming mga taong hirap na hirap sa buhay. Yun po yan. Pero sa totoong buhay po, kaya nga po uulitin ko lang naman po ito, bagamat hindi ka panipaniwala. Uulitin ko lang po na dito, napakarami pong naghahangad sa akin na para ligawan ako. Napakarami pong mga nakapila dito para ligawan ako. Pero kasi alam po nila, sila po ang nakakaalam nung totoong ako. Kaya ito naman ang pakinggan muna ninyo. Ayan.
kailan lang nung una tayo magkita. Ngayon, ikaw ay buntis na. Joke lang po yun. Ayan, at parang seryoso na tayo at sa totoo lang po naluluha na ako sa totoo lang. Kaya nga nagtugtog na ako at dinivert ko muna. Ganun po ako. Very emotional po ako sa totoo lang. Pero hindi pa rin po natanggal man po yung galit ko dito. Hindi po natatanggal naman yung galit ko dito sa baboy na sponsor na ito na talagang plano talaga. Hindi lang plano, pinagplanuhan na mag-sponsor para baka sakaling makuha niya itong matino na ito. Matino po ito yung hanggang ngayon po, nandyan po yan sa Kalingap. Yan pong mga ibang binabanggit ko, wala na po sa Kalingap. Pero ito pong gustong ibahay nitong tarantadong sponsor na ito, nandyan pa po sa Kalingap. At kasalukuyan pong Kalingap Injiliat. Pero sabi nga po, nung nagbigay sa akin ng information, ay huhubaran nila ito. At pinag-uusapan na nila ng pamilya niya. At may karoon pa raw silang kakausapin kung yan daw ay ibubulgar nila itong matandang gagong ito, no? So, antayin natin kung kailan at kaya nga po, sana doon po sa mga kapanood dito, huwag intindihin niyo po munang mabuti yung sinasabi ko. Kasi may nagsasabi yan, pangalanan ko. Hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadali. Paano kung itinanggi nitong biktimang ito? Nasaan yung mukha kong ihaharap sa inyo kung nagkataon na gano'n. Anyway, yan po ang isip-isipin natin yung mga comment natin ng kabubuhan. Ayan. Ay, kailan lang. Pinapanood pa lang kita at kinikilig ako sa inyong mga drama. Ngayon, binuntis ka lang pala nitong iyong sponsor. Anyway, sige po at yun po ay dinivert ko lang po yung aking emotion na. So, basta po ang sa akin dito ay nagsabi na po si Kuya Bal Santos Matubang. Ewan ko kung ano yung sinasabing tigilan na raw yung pagre-reaksyon. Hindi ko po alam kung anong particular doon, kung sino ba sinasabihan. Pero ako naman, pakikon nyo nga po ito, paki-forward nyo nga po ito, video ko kahit kanino dyan, kahit sino po mag-forward kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung ako ba ay hindi naman ako Kalingap team, hindi naman po ako membro ng Kalingap Reactor, lalong hindi ako membro ng Kalingap team, ay kung ako po ay pagsasabihan na stop po tayo. Kasi po may nababanggit siya na doon sa yung mga reactor daw, sila lang daw yung kumikita at wala naman daw nagbibigay ng porsyento doon sa landing pad. Napanood ko lang po kasi ito doon sa YouTube video ni Kuya July, no? So yun po, hindi ko po alam kung anong doon. Kung yun ba ay kasali ba ako doon? Dahil unang-una, kung yun lang ang basihan, halimbawa yung hindi yung yung walang nagbibigay ng 20% sa landing pad, ay palagay ko hindi po issue sa akin yun. Dahil kung sige nga po, huwag natin i-discuss kasi
may mga plano din po kasi ako ngayon na parang nakokontrobersyalan po ako dyan sa diet na yan, ano, sa Bicol na yan. At minsan po talaga magsosorbe ako dyan. At kung inyo pong natatandaan yung nakaraang kwan ko, ay plano ko pong magkwan dyan. Magbili talaga ng lupa dyan para pabahayan ko, at least bakasyonan ko man lang. At yun. At pupunta po ako dyan talaga at magsosorbe po ako. Kung kinakailangan po, dahil kasi may mga napapanood ako, yung po bang mga estudyante na mga malalayo sa school ay mga nag-uupa-upa. Nag-uupa-upa dyan sa mga apartment dyan sa Daet ba? Ganon. So, yun po. Biglang pumasok po sa utak ko na maglagay ako dyan ng bakasyonan ko na bahay, or kasama na po dyan yung plano ko na halimbawa magpapatayo ako dyan ng magpapatayo ako dyan ng apartment type, yung mga maliliit pong apartment type. Makapagpatayo po tayo dyan na siguro ng mga at least mga 100 hanggang 200 unit para po dito sa mga estudyante, ano. Ayan po, ibibigay nating libre sa mga estudyante lang po, hindi yung may mga pamilya, hindi yung mga mag-asawa o ano pa. Kuwan lang po, yung exclusive lang po sa mga estudyante na nagre-rent doon sa mga, kung malalayo yung kanilang bahay. Ano po bang mga school ang nandyan sa Daet? Yun po ang mga tanong ko. Kasi kung nandyan po ang sentro sa Daet ng mga school na maganda, halimbawa, ay tutuloy po natin yung plano ko na tayo yan ng apartment type na at least 100 to 200 unit, para sa ganun ay ibigay po natin na tirahan lang ng mga estudyante. At para mabawasan na rin po yung gastusin ng mga magulang nila. Ay marami naman po dyan ang mahirap din pong kwandi. Doon po sa particular na yon ay sigurado tayo nakatulong dito sa mga pamilyang kapos, kumbaga. So yun po ay plano ko, at kaya nga po gusto ko makarating dyan para makapag-survey. Anyway, ay yun po, antayin lang po natin at i-reveal na po nila, or base po sa aking information, doon sa nagbigay ng information, ay talagang papangalanan nila, tatanggalan nila ng maskara kung sino po itong bastos na matandang sponsor daw kuno. So maraming salamat po, at muli sa lahat po ng aking mga subscriber dyan abroad, pakaingat po lagi kayo. Hindi ko man po kayo laging nababati, ay pasensya na po kayo dahil siguro naman nakikita nyo yung mga vlog ko, antimano sa arangkada pa lang talagang umuusok na yung ilong ko sa galit. So pasensya na po kayo doon sa mga words na mga masasama talaga na mga nanggagaling dito sa bunganga ko. Pasensya na po talaga. Hinihingi ko po talaga ng pasensya yon, dahil hindi ko naman po talaga gawain or yun ang karakter po, hindi po. So yun, talagang galit lang po talaga ako, lalo na nasasabayan po nito. Kita nyo naman po ito man nangyayari dito sa ating Senado at saka dito sa mga politikong mga kawatan. Anyway, wag na po natin pag-usapan yan dahil baka mag-iinit na naman ang ulo ko, makapagmura na naman ako rito. So lahat po kayo mga subscriber ko, iisa lang po ang sinasabi ko rito. Mahal na mahal ko po kayong lahat.